Sa Philadelphia, isang bomber si Cooper ang nagdala sa kanyang anak na si Riley sa isang konsyerto bilang gantimpala para sa kanyang magandang grado. Sa labas ng venue, sumama sila sa isang grupo ng mga dalagita upang panoorin ang singer na si Lady Raven na bumaba sa kanyang bus. Pagkatapos, pumili sila sa pasukan at napansin ni Cooper ang ilang mga pulis sa paligid. Sa loob ng venue, napansin din niya na may mga pulis na nakakalat sa iba't ibang lugar. Sinisikap ni Cooper na maging mabuting ama. Inivideo si Riley habang sumasali ito sa isang grupo ng sayawan at binibilhan siya ng mga merienda. Pinapakwento niya si Riley at nalaman na sa paaralan. Palaging iniiwasan si Riley ng ibang mga babae. Habang naglalakad-lakad sila, napansin ni Cooper ang mas maraming mga pulis at dagdag na mga security camera. Sa wakas, nakarating sila sa kanilang mga upuan at narinig ang unang banda habang nakikita ni Cooper na ang mga pulis ay nasa kanilang lugar din. Nagsimula na ang konsyerto at kinailangan ni Cooper na takpan ang kanyang mga tenga dahil sa lakas ng mga sigaw. Pagkalipas ng ilang kanta, sinabi niya kay Riley na magpapasenior siya. Ngunit pagdating sa banyo, ginamit niya ang kanyang telepono upang suriin ang isang security camera. Lumalabas na si Cooper ay isang serial killer at sinusuri niya ang kanyang pinakabagong biktima na si Spencer, na nakulong sa lihim na bahay ni Cooper. Pagkatapos, naghugas siya ng kamay at nagkaroon ng guni-guni na nandun ang kanyang ina. Habang mas maraming sasakyan ng pulis ang pumapalibot sa venue, lumabas si Cooper sa banyo at hinarang siya ng nanay ni Jody. Ipinaliwanag nito na minsan, ang mga teenager ay talagang kakaiba at ipinangako na magsisimulang isama ng kanyang anak si Riley sa mga aktibidad. Bumalik si Cooper sa kanyang upuan sakto para marinig si Raven na nagsasalita tungkol sa nawawala niyang ama at kung paano siya natutong mag-move on. Hiniling niya sa kanyang mga fans na gamitin ang mga flashlight ng kanilang mga telepono at nagliwanag ang lugar habang tumutugtog siya ng piano. Sa sandaling yon, napansin ni Cooper ang mga pulis na dinadala ang isang lalaki mula sa crowd. Mayroon ding mga pulis na nakapila sa likuran niya. Sa intermission, pumunta si Cooper at Riley para bumili ng t-shirt pero walang sukat para kay Riley. Nangako si Jamie, ang nagtitinda, na may paparating pa, at ginamit ni Cooper ang pagkakataon para magtanong tungkol sa mga pulis. Sinabi ni Jamie na ito ay isang sikreto, ngunit ibinahagi pa rin niya. Nalaman ng pulis na ang serial killer na kilala bilang The Butcher ay nasa konsyerto, kaya't dumating sila para hanapin siya. Bawat taong umaalis ay iniinspeksyon at ang lahat ng labasan maliban sa backstage ay binabantayan. Tumawa si Cooper ng alanganin dahil siya ang butcher. Pagkatapos nito, hinayla niya si Riley sa venue habang kunwari naghanap ng merienda. Pero ang totoo ay tinitingnan niya ang mga labasan at kinukumpirma na lahat ay binabantayan ng mga pulis. Napansin ni Cooper ang isang lasing na babae na nakatayo sa tabi ng hagdan at palihim na itinulak ito upang mahulog. Tumakbo ang mga pulis sa pasukan para tingnan ito at sinubukan ni Cooper na umalis. Ngunit natuklasan niyang may mas maraming pulis sa labas. Walang magawa, bumalik siya sa konsyerto kasama si Riley. Inanunsyo ni Lady Raven na mayroong espesyal na bisita at bumukas ang sahig para sa isang platform na nagtaas ng isa pang singer. Tinitigan ni Cooper ang bukas na hatch at sinabi kay Riley na magiging masaya kung papasok sila doon para makita kung saan sila dadalhin. Ngunit tinawag siya ni Riley dahil sa kanyang kakaibang kilos. Kailangan niyang manatili para hindi mahalata at tinitigin niya ang pagsara ng hatch ng may pagkabigo. Pagkatapos, bumalik si Cooper sa tindahan ng t-shirt at nakita si Jamie na papunta sa supply room. Kaya sumama siya. Napansin niya si Jamie na gumagamit ng keycard para ma-access ang silid kaya nang nasa loob na sila. Nagkunwari siyang tumutulong sa paglipat ng mga kahon upang manako ito. Napag-usapan ang tungkol sa The Butcher at inamin ni Jamie na obsessed siya sa pagsunod sa kaso. Mayroon pa siyang mga larawan ng mga biktima na pinaira-piraso sa kanyang telepono. Lahat ng mga empleyado ay sumailalim sa espesyal na pagsasanay para sa araw na yon at may password pa sila para makilala ang isa't isa, na Hamilton. Matapos makuha ang t-shirt, palihim na pumasok si Cooper sa break room ng mga empleyado gamit ang keycard ni Jamie. Nandoon ang mga pulis na nagre-repaso ng mga impormasyong nakuha nila at nagkasundo sila na kapag natagpuan nila ang butcher, kailangan nila itong ilayo sa mga sibilyan. Isinabat ni Cooper ang keycard ni Jamie sa kanyang jacket para magkunwaring empleyado at dumaan sa grupo para makarating sa snack table upang mas marinig sila. Malapit doon, may larawan ng pinakahuli niyang lugar ng krimen. Nang humingi ng asukal ang isang pulis, agad itong nahanap ni Cooper para magmukhang mabait at matulungin. Habang palabas, nagnakaw si Cooper ng radyo mula sa bag ng isang pulis. Sa pasilyo, hinarang siya ulit ng ina ni Jody at nagalit ito nang subukan niyang huwag pansinin. Napansin ng dalawang pulis ang kanilang argumento, ngunit sila ay naabala ng marinig ang sigaw ng isang lalaki. Dali-daling tumakbo ang dalawang pulis patungo sa pintuan kung saan inaresto ng ibang pulis ang lalaki. Sa pagkakataong ito, napansin din ni Cooper si Josephine na kasama nila. Pagbalik sa kanyang upuan, tahimik na isinuot ni Cooper ang isang earbud at nakinig sa radyo ng pulisya, at nalaman niyang napatunayan na nila na maling tao ang kanilang naaresto. Isang magnanakaw lang ito na natakot dahil inakala niyang para sa kanya ang mga pulis. Habang may ilang pulis na naglalakad sa mga upuan upang arestuhin ang isa pang lalaki, nakinig si Cooper sa mga description ng mga lalaking hinahanap nila.
Ang isa ay isang puting lalaki sa kanyang 30s na may tattoo ng hayop sa kanyang kanang braso, na tumutukoy sa kanya. Mabuti na lang at nakakita siya ng bracelet sa bag ng isang babae at isinuot ito upang takpan ang tattoo. Pagkatapos suriin ang mapa ng lugar sa kanyang telepono, sinabi niya kay Riley na nakalimutan niya ang kanyang credit card sa tindahan ng t-shirt at muling umalis. Sa radyo, narinig niya na ang FBI ay nagtatayo ng mga tent sa paligid ng gusali at naglalagay ng mga barikada sa mga pangunahing kalye. Isinasaalang-alang ni Cooper ang paghila ng fire alarm. Ngunit napansin niyang may security camera na nakatutok sa kanya. Narinig din niyang hinuhulaan ni Josephine na susubukan niyang gawin ang alarm trick. Sa halip, nagpunta siya sa burger stand at iniiba ang pag-andar ng fryer. Pagkaalis niya, isang manggagawa ang tumingin sa mga fries at nakakita ng dalawang bote na lumulutang sa mainit na mantika. Biglang sumabog ang mga bote at nagsigawan ng mga kliyente sa takot, na nag-agaw ng pansin ng mga pulis. Habang lahat ay naguguluhan, nagnakaw si Cooper ng apron at isinuot ito habang pumunta sa bubong. May mga pulis din doon, kaya sinabi ni Cooper sa kanila na kinailangan niyang magpahangin matapos ang insidente sa kusina. Kinumpirma ng mga pulis ang kanyang kwento sa radyo ngunit humingi pa rin sila ng code. Kaya sinabi ni Cooper na, Hamilton, kahit hindi pa rin sigurado, humingi rin ng ID ang mga pulis. Sa kabutihang palad, nakakita si Cooper ng wallet sa bulsa ng apron at isang card mula sa venue na nagpaalis ng kanilang hinala. Bago umalis, nagtanong siya tungkol kay Josephine. Ipinaliwanag ng mga pulis na siya ay isang profiler na nakahuli ng maraming serial murderers sa nakaraan. Pagbaba niya, nakita ni Cooper ang manggagawa na may malubhang paso at ang kanyang halusinasyon ng kanyang ina na nakatayo sa tabi nito. Pagkatapos, nahanap ni Cooper si Riley, na nag-aalala sa kanyang mga kilos. Sinabi niya sa kanya na naipit siya ng ina ni Jody at hiniling ni Riley na huwag na siyang mag-alala sa kanyang mga kaklase dahil nakipagkaibigan na siya sa mga babaeng nakaupo sa tabi niya. Nang bumalik sila sa kanilang mga upuan, ipinaliwanag ni Riley na ito ang bahagi kung saan pumipili si Raven ng isang babae mula sa audience para samahan pa sa entablado at makita pa ang backstage. Nakita ni Cooper yon bilang isang pagkakataon, kaya lumapit siya sa isa sa mga crowd handlers at sinabi na si Riley ay kamakailan lang gumaling sa leukemia dahil si Lady Raven ang naging inspirasyon niya. Ang mga pulis ay papalapit na sa pwesto ni Cooper, ngunit sa kabutihang palad ay nagtagumpay ang kanyang plano at si Riley ay napili para umakyat sa entablado. Pareho silang nakakuha ng backstage passes at kinausap ng handler ang isang pulis upang payagan silang makapasok. Napaka-nervyos ni Riley ngunit pumasok pa rin siya nang tawagin siya ni Raven. At sinubukan ni Cooper na tamasahin ang kaligayahan ng kanyang anak habang hindi pinapansin ng mga pulis sa paligid niya. Sa audience, galit na galit si Jody at ang kanyang ina nang makita si Riley sa entablado. Pagkatapos ng kanta, napansin ni Cooper na may isang babaeng nahimiti at buhat-buhat niya itong hiningi sa mga manggagawa ng isang lugar para makapagpahinga. Dinala siya sa backstage bago pa man makita siya ni Josephine. Tinulungan ni Cooper ang may sakit na babae na kumalma at binigyan pa siya ng juice. Lubos na nagpapasalamat ang manager sa kanyang tulong at pinayagan silang manood ng pagtatapos ng concert malapit sa entablado. Tinanong ni Cooper kung maaari silang umalis sa pinto ng backstage upang maiwasan ang siksikan sa dulo at sumang-ayon ang manager. Pagkatapos ng concert, narinig ni Cooper sa radyo ng pulisya na bawat lalaki sa venue ay susuriin sa kanilang paglabas. Gayunpaman, nang subukan niyang umalis kasama si Riley, natuklasan niyang may mga pulis ding nagbabantay sa pinto ng backstage. Sa isang kalapit na silid, narinig ni Cooper si Josephine na nagsasabi kay Raven na magkakaroon ng mga larawan at impormasyon ng bawat taong dumalo sa concert mula sa mga kamera. Habang nagiging desperado, nilapitan ni Cooper si Raven at hiniling na mag-usap ng pribado tungkol sa kalagayan ni Riley. Pumasok sila sa dressing room ni Raven at inamin ni Cooper na siya ang butcher habang inilalabas ang kanyang telepono upang ipakita kay Raven si Spencer sa selda. Mayroong isang button na nagpapakawala ng carbon monoxide sa selda, napapatay kay Spencer bago pa man siya mahanap ng mga pulis. Kung makikipagtulungan si Raven, ipinangako ni Cooper na pakakawalan niya si Spencer. Pagkatapos, sinabi ni Raven sa mga pulis na sina Cooper at Riley ay aalis kasama niya sa limousine. Kaya nakatakas sila nang hindi nasuri ng pulisya. Sa pangunahing pintuan, naantala ang paglabas ng mga tao dahil sa pagsusuri at nag-aalala si Josephine sa kakulangan ng mga resulta. Habang nasa biyahe, sinabi ni Cooper sa driver kung saan niya iniwan ang kanyang sasakyan para doon sila ibaba. Ngunit tinanong ni Raven si Riley kung maaari siyang bumisita sa kanilang bahay. Na-excite si Riley at tinawagan ng kanyang ina para humingi ng permiso. Kaya't napangiti na lang si Cooper at binigay ang kanilang home address sa driver. Pagdating nila, sinalubong sila ng asawa ni Cooper na si Rachel at ng kanilang isang anak pa. Habang pumapasok sa bahay, pinaalalahanan ni Cooper si Raven na papatayin niya si Spencer kung susubukan niyang gumawa ng kahit ano. Habang nagkakape at kumakain ng cake, tinanong ni Rachel tungkol sa concert at sinabi ni Raven na may operasyon ng pulisya para hulihin si Butcher. Nakahanap ang FBI ng resibo ng ticket para sa concert sa isa sa mga peking bahay ni Butcher kaya't kinontak nila si Raven para gumawa ng plano.
Matagal nang pinoprofile ni Josephine si Butcher at napagpasyahan na siya ay isang puting lalaki sa kanyang 30s o early 40s. May posisyon ng autoridad, nagmamaneho ng dark na sasakyan dahil sa posibleng OCD, at may masamang karanasan sa kanyang ina. Naging hindi komportable si Cooper dahil napakatumpak ng bawat salita at sinabi niyang gabi na, ngunit nag-alok si Raven na tumugtog ng kanta sa piano ng pamilya. Pinaupo niya si Riley sa tabi niya at ginamit ang pagkakataon para nakawin ang kanyang cellphone. Pagkatapos ng kanta, sinabi ni Raven na dapat silang mag-selfie ngunit hindi mahanap ni Riley ang kanyang cellphone. Kaya't sinabi ni Raven na gamitin ang kay Cooper at kinuha ito mula sa kanyang mga kamay. Pagkatapos nilang kunan ng larawan, humingi ng pahintulot si Raven para pumunta sa banyo at dali-dali siyang pumasok doon dala ang cellphone. Nanilock ang pinto sa likod niya. Nagsimulang kumatok si Cooper sa pinto at nagtaka ang kanyang pamilya sa kanyang asal. Na-unlock ang cellphone at nakipag-usap si Raven kay Spencer, na tinanong siya tungkol sa anumang detalye na naaalala niya tungkol sa lugar. Binanggit ni Spencer ang mga bagay tulad ng kulay ng pinto at isang estatwa malapit doon. Pagkatapos ay nagsimula si Raven ng isang livestream sa kanyang sariling cellphone. Sinabi niya sa kanyang mga followers ang lahat ng mga detalye na binanggit ni Spencer hanggang sa may isang tao na nakilala ang lugar at nagpadala ng pulisya. Nag-text din si Raven sa kanyang driver, na nasa labas pa rin, at inutusan siyang tawagan ng pulisya. Nang tiningnan niya muli ang cellphone ni Cooper, umakyat na ang lock screen. Sumigaw si Raven na si Cooper ang butcher. Nakarinig siya ng kakaibang ingay at sigawan sa kabilang bahagi ng pinto, na biglang nagbukas at ipinakita ang isang napakanerbiyos na Cooper. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan si Spencer, ngunit wala na siya. Pagkatapos ay dinala ni Cooper si Raven sa garahe, kung saan kinuha niya ang kanyang crime bag at itinulak si Raven papunta sa kotse ni Rachel dahil tama si Josephine tungkol sa kulay ng sasakyan niya. Sinubukan ni Raven na kausapin siya gamit ang tono at mga salita ng isang ina, ngunit hindi bumigay si Cooper. Inanunsyo niya na papatayin niya si Raven bilang huling krimen niya at pagkatapos ay magpapakamatay siya para tapusin ang halimaw. Nang buksan ni Cooper ang garahe, nakita niya ang kanyang pamilya na humaharang sa daan. Ikinulong niya sila sa kwarto ni Riley ngunit nakalimutan niya ang tungkol sa bintana at puno sa tabi nito. Nasa shock si Cooper dahil nagbanggaan na ang kanyang dalawang buhay at ginamit ni Raven ang pagkakataon upang makalabas ng kotse. Sa oras na yon, dumating ang mga pulis at iniligtas ang pamilya habang tumakbo si Cooper sa kanyang closet upang ilipat ang ilang mga bagay. Sumakay si Raven sa kanyang limo at ang karaniwang driver ay pinalitan ng isang pulis para mabantayan siya. Sumugod ang mga pulis sa bahay at natuklasan ng isang lihim na lagusan sa closet na nagbigay daan kay Cooper na makatakas sa bakuran ng kapitbahay. Ilang sandali pa, huminto ang limo at lumapit ang pulis sa likurang upuan para posasan si Raven sa isang metal bar. Ipinahayag na ang pulis ay si Cooper, na tumakas mula sa kanyang bahay habang suot ang uniforme ng pulis. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagmamaneho habang inihayag na dadalhin niya si Raven sa isa sa kanyang mga lihim na bahay upang patayin siya. Isang udyok na naramdaman niya mula nang makita siya sa entablado. Nang huminto ang limo sa isang red light, binuksan ni Raven ang bintana at sinabi sa mga tao na tumawag ng pulis. Nagtipon ng isang pulutong sa paligid ng kotse at hindi ito pinapayagang umusad. Habang napansin ni Cooper na iniwan ng kanyang asawa ang ilang damit sa kotse, patuloy na nagpupumigla si Raven sa kanyang mga posas hanggang sa matanggal niya ang bar. Tumakbo siya palabas ng limo habang dumating ang mga pulis, na nagdulot ng takot sa mga tao. Binaril ng mga pulis ang limo, ngunit nang suriin nila ito, natagpuan nilang walang laman ito. Tumakas si Cooper sa pamamagitan ng pagsuot ng hoodie at paghalo-halo sa pulutong. Pagkatapos ay dinala si Raven sa isa sa mga crime houses, kung saan pinasalamatan niya ang kanyang fan sa tulong at sinuri si Spencer na nailigtas na. Samantala, bumalik si Rachel sa kanyang bahay matapos ihatid ang mga bata sa kanyang kapatid na babae. Iniisip ni Josephine na dapat magtaguin siya, ngunit nais ni Rachel na naroon siya. Matapos magtalaga ng ilang mga pulis sa labas, umalis si Josephine. Pinanood ni Rachel ang video na nakuha nila sa mga security cameras ng pagdukot kay Spencer at nagtimpla ng tsaa. Bigla siyang nagulat nang makita si Cooper na nakapasok nang hindi napansin. Iniisip ni Cooper na itinuro siya ng kanyang asawa, kaya kinailangan ni Rachel na aminin ito. Ilang linggo na ang nakalipas. Nagsimula siyang maghinala na may affair si Cooper, ngunit napagtanto niyang iba ito dahil ang kanyang mga damit ay may amoy ng hospital cleaning fluid. Narinig din niyang nagsinungaling si Cooper sa isang kapitbahay sa harap niya sa napakakumbinsidong paraan na nagbigay sa kanya ng kaba. Isang araw, sinundan ni Rachel si Cooper sa isa sa kanyang iba pang bahay at iniwan ang resibo ng tiket bago tumawag ng pulis ng hindi nagpapakilala. Umaasang mapapatunayan nilang mali siya. Hinubad ni Cooper ang kanyang shirt dahil sa amoy at kinuha ang isang kutsilyo. Handang umatake, dinestract siya ni Rachel sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya na tapusin ang pie na ginawa ni Riley dahil dapat ay isang pagdiriwang ang araw na ito. Pumayag si Cooper na kumain matapos makita si Rachel na kumuha ng kagat. Ipinaliwanag niya kung paano karaniwang nagbibigay ng kapayapaan sa kanya ang mga patay na biktima. Ngunit nagalit siya kay Rachel kaya nais niyang patayin siya bago magpakamatay. Biglang nakaramdam ng hilo si Cooper at napagtanto niyang natagpuan ni Rachel ang mga pampakalma sa kanyang crime bag at inihalo ito sa pie. Nang siya'y tumayo, narinig niya ang kanyang ina at nakita ito sa pintuan na tinatawag siyang halimaw. Umiyak si Cooper at sinubukang lapitan ito, ngunit pinalibutan siya ng mga pulis at tinasar siya. Sumugod si Cooper sa isang pulis upang patumbahin ito ngunit bago niya matutuluyan ang isa pa, dumating si Josephine na may dalang isa pang taser at matagumpay nilang naibaba siya.
Habang hinihila palabas ng bahay ang nakapusas na si Cooper, humingi siya ng 1 segundo upang kunin ang nahulog na bisikleta ni Riley. Sa sandaling yon, dinala ng mga pulis pabalik ang mga bata at niyakap ni Riley ang kanyang ama bago siya dinala palayo. Sa likod ng police truck, inihayag ni Cooper na nagnakaw siya ng 1 spoke mula sa bisikleta at ngayon ay ginagamit ito upang tanggalin ang kanyang mga posas habang tumatawa. Nang maglaon, nakita ni Jamie ang mukha ni Cooper sa balita at natakot dahil tinulungan niya ang isang kriminal.